Amen. 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 Magandang umaga muli, Brother Vic. Amen. Magandang umaga, Brother Oji. At Yes. sa ating mga kapatid na naglaan ng oras ngayong umaga, lalo na sa ating mga kaibigan na nagpaunlak sa ating imbitasyon na makadalo sa pang-ebanghelyo pagpupulong ngayong umaga. Amen, Brother Oji. Yes. Brother Vic, bago natin simulan yung ating isang mayaman na namang mensahe ngayong umagang ito ng Sabado, makinig tayo ng isang madamdamin at magandang awitin. Amen. Hipuin natin muli ang Panginoon. Dahil ang paghipo natin sa Panginoon ang magdadala sa atin ng kasiyahan. Praise the Lord. Okay? Praise the Lord. Okay? Amen. Just one touch of you, dear Lord. Just one look into your eyes. Just one kiss from you. You're all I need, my love. Let me hear again your voice. You are now my final choice. Speak in love to me. I'll waste myself on thee. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, I love you, my only desire, oh Lord. I just love you. Let me touch you as before, craving for you more and more. You're the very best, I'll drop the rest for you. Oh, the kisses of your mouth make my lips to praise and shout. Lord, you're full of grace, oh, what a taste, my love. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, my first love, oh, set me on fire for you, my only desire. Just infuse me with your arms. Oh, this union satisfies. As I gaze on you, I'm filled with you, my love. Only you alone will do. I can't make it without you. Keep me close to you, just join to you as one. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, I love you, my only desire, oh, set my heart on fire. I repent and now return. Grant my heart for you to burn. Flame in me this zeal, Lord, be in me so real. I repent and now return. Grant my heart for
my first love, oh Jesus, my best love, I now return to you. Jesus, my first love, oh Jesus, my best love, I love you. I just love you. Jesus, my first love, oh Jesus, my best love, I now Nako. return to you. Jesus, my first love, oh Jesus, my best love, I love you. I just love you. Amen. Praise the Lord. Napakagandang awitin ang inawit Yes. natin ngayong umaga. Ano masabi mo, Brother Oji, bago tayo magsimula sa ating panibagong paksa ngayong umaga? Yes, napakayaman at napakamadamdami ng ating inawit na hymn. Just one touch of you, dear Lord. Amen. Sabi niya dito, let me hear your voice again. Let you are now my final choice. Amen. So ang himnong ito ay nagpapakita sa atin na yung sumulat nito, dati niyang nai-enjoy ang Panginoon, pero dumating ang panahon na para bang nawala yung enjoyment niya. Nawala Amen. yung kanyang kasiyahan. Kaya nga nagustuhan ko yung huling stanza, Mhm. I repent and now return. Yes. Nagsisisi ako at ngayon ay bumabalik ako sa iyo. Grant my heart for you to burn. Amen. Taniin mo na ang puso ko ay magningas muli sa iyo. Amen. So, gawin mong tunay ka sa akin, Panginoon. Amen. So, purihin ng Panginoon. Ito yung magiging topic natin. Ano nga ba yung naging huling topic natin, Brother Vic, nung Sabado? Tungkol sa kay Kristo, ang tunay na kahulugan ng ating pantaong buhay, brother. Yes, si Kristo ang kahulugan, ang tunay na kahulugan ng ating pantaong buhay. Kaya Amen. may pangangailangan na ma-realize natin na matanggap natin si Kristo. Yes. Ngunit katulad ng inawit dito, si Kristo ay natanggap na natin bilang mga mananampalataya. Pero ngayon, kailangan nating bumalik sa Kanya. Bakit kaya? Amen. Siya kasi ang ating tunay na kasiyahan. Amen. So, purihin ng Panginoon. Amen. Magsimula na tayo. Amen. So, pakinggan natin si Brother Jack Guillem para pasimulan ang ating pagpupulong ngayong umaga. Amen. Sige, makinig tayo. Brother Vincent. Amen. Magandang araw sa lahat at maraming salamat Brother Oji at Brother Vic. Bago tayo magsimula, bago po ang lahat, samahan niyo po akong manalangin ng maikling panalangin. Bago tayo manalangin, tawagin muna natin ang pangalan ng Panginoon kahit 3 beses lamang. Pikit po natin ang ating mga mata. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus. Panginoon, salamat sa umagang muli kung saan kami ay makakapanimulang muli sa aming pang-araw-araw na gawain, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat Panginoon na kami ay iyong pinalaya sa lahat ng aming kaabalahan. Sa umagang ito, ninanais naming maibukod kami sa lahat ng kumon na mga bagay. Ninanais naming mabuksan ang aming puso at gawin mo itong tahanan. Ninais din namin magkaroon ng bukas na tenga upang sa gayon aming masagap ang iyong pagsasalita. Punuin mo ang aming puso at ang aming espiritu ng iyong dibinong buhay. Ninais naming maiwaglit ang lahat ng kadiliman sa aming katauhan at mapunuan ang aming hungkag na pantaong buhay ng iyong dibinong pagpupuno. O Panginoong Jesus, minamahal ka namin. Sanin mong magkaroon kami ng appetite sa iyong mga salita. O Panginoong Jesus, dalhin mo kami sa ilalim ng iyong pagliliwanag. Pinupuri ka namin, O Panginoong Jesus. Amen. Marahil ay ating nararanasan ang mga kasiyahan
sa mundong ibabaw. Masaya tayo na meron tayong trabaho, healthy tayo at hindi natin nararanasan ang kahit anumang bagay na magsasanhi sa atin na tayo ay mangamba. Ngunit hayaan niyo akong magsimula sa bersikulong ito, mga minamahal kong tagapakinig. Ayon sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 1 at versikulo 11, kung tayo ay walang Diyos, wala tayong tunay na kasiyahan. Ang bersikulong ito ay nagsasabi na kapag ang tao ay walang Diyos, wala siyang tunay na kasiyahan. Naitanong niyo na ba sa inyong sarili, mga minamahal kong tagapakinig, kung bakit ang daming mayayaman sa mundong ibabaw? Nagkakaroon ng lahat ng bagay na kanilang ninanais. Nagkaroon din ng kanilang dream o minimithing edukasyon, mataas na edukasyon. Natanggap nila ang mga bagay na kanilang ginugusto. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sila pa rin ay nakikitaan natin ng kalungkutan. Nakikitaan natin ng pangamba. Nakikitaan natin sila ng takot. Maging sa ating sarili, tayo minsan ay may pera. Nagkakaroon tayo ng kalusugan, ngunit tayo ay nangangamba pa rin. Tayo ay hindi napupunuan. Tayo ay nababawasan pa ng ating kasiyahan. Minsan, ang lahat ng bagay sa atin tila ba'y ang hirap kamtin, kaya tayo ay nalulungkot. Tayo ay nawawalan ng minsan gana sa ating pamumuhay. Minsan nawawalan tayo ng kasiyahan. Hindi ba natin naisip o nagkaroon na ba tayo ng ganitong kaisipan? Na kung ang lahat ng bagay ay mawawala sa atin, tayo ay mawawalan din ng kasiyahan. Mga kapatid, mga minamahal kong mga tagapakinig, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan. At kung papaano nga ba matatamo natin ang tunay na kasiyahan. Ayon sa isang hari, pinakamayamang hari at pinakamatalinong hari sa balat ng lupa, nasa kanya na ang lahat ng bagay, si Haring Solomon. Nasa kanya na ang yaman. Nasa kanya na ang kapangyarihan, kasiyahan. Nasa kanya na halos lahat ng bagay. Ngunit sa kanyang bibig mismo, siya ang nagsabi na ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw, sa ilalim ng araw, ito ay walang kabuluhan. Lahat ng bagay sa ating paligid, mga kapatid, mga minamahal kong tagapakinig, kung tayo ay nasisiyahan at natutuwa sapagkat tayo ay may pera, sapagkat tayo ay may yaman, may kapangyarihan, kadakilaan sa ating pangalan, mataas na edukasyon, rurok na edukasyon, na kumbaga ating nakamit ang lahat ng ito. Ngunit hindi mo ba naitanong kung ang mga bagay na yaon ay maiwawaglit sa ating buhay, mananatili din ba ang kasiyahang ating nararanasan? Dapat nating maranasan at matamo ang tunay na kasiyahan. Dapat magkaroon tayo ng pusong ganito. Pusong humahabol sa Panginoon. Paano nga ba? Paano nga ba natin maranasan at makamit ang tunay na kasiyahan? Yan ay ipagpapatuloy ng ating kapatid, si Brother Sen. Amen. Maraming salamat, Brother Jack. Ngayon naman, para sa pagpapatuloy ng ating mensahe, dapat natin matanto na upang magkaroon tayo ng tunay na kasiyahan, kinakailangan nating magsisi at manampalataya. Sinasabi ng Marcos, Kapitulo 1, versikulo 15, at nagsasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Mangagsisi kayo at magsisampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang pagsisisi? Ayon sa pantaong konsepto, marami sa atin iniisip na ang pagsisisi ay ang pagiging malungkot dahil sa mga maling bagay na nagawa natin. Ito ay ang panghihinayang dahil sa mga hindi tamang bagay na ating nagawa. Ang iba sinasabi na upang ikaw ay magsisi, kinakailangang hindi mo na ulitin sa hinaharap ang mga maling bagay na nagawa mo sa nakaraan. Kinakailangan mong maging isang mas mabuting tao, kinakailangan mong mas pag-usayan pa
upang hindi ka na magkamali sa susunod. Ang mga bagay na ito ay ayon lamang sa pantaong konsepto. Mga nakikinig, dapat nating matanto na higit pa rito ang pagsisisi na sinasabi sa atin ng Biblia. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagkakaroon ng pagbabago ng kaisipan, ng may panghihinayang sa nakaraan at isang pagbaling para sa hinaharap. Masasabi nating sa negatibong aspekto, ang pagsisisi ay ang magsisi hindi lamang dahil sa mga kasalanan at mga kamalian, kundi kasama na rin ang magsisi dahil sa sanlibutan at sa katiwalian nito na lumilin lang at sumisira sa tao. Higit pa rito, ito ay ang magsisi dahil sa ating pamumuhay na nakatuon lamang sa ating sariling interes at kapakanan at nagwawalang bahala sa Diyos. Sa positibong aspekto, ang magsisi ay ang bumaling sa Diyos sa lahat ng paraan at sa lahat ng bagay. Ano ang ibig sabihin ng pagbaling sa Diyos? Dati-rati, anumang bagay ang ginagawa mo, ito man ay masama or maging ito man ay mabuti, ikaw ay nakatalikod sa Diyos. Winawalang bahala mo ang Diyos. Subalit ngayon, kinakailangan mong bumaling o humarap sa Diyos sa lahat ng paraan at sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Ito ang pagsisisi tungo sa Diyos. Ito ang magsisi at magbalik sa Diyos. Sa kanyang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga tao, sinabi ng Panginoong Hesus, magsisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Ang pagsisisi ay pangunahing nasa kaisipan. Ang maniwala ay pangunahing nasa puso. Ang maniwala ay ang tanggapin ang bagay na ating pinaniniwalaan. Ang maniwala sa Ebanghelyo ay maniwala sa Panginoong Hesukristo. Ito ay ang maniwala tungo sa Kanya at tanggapin siya tungo sa loob natin upang maging kaisa niya tayo. Ang ganitong pananalig kay Kristo ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pananalig na ito ay magdadala sa atin tungo sa lahat ng pagpapala ng Ebanghelyo. Sa makatuwid, ito ay mahalaga sa atin. Subalit dapat nating matanto na ang ganito kahalagang pananampalataya ay nangangailangang pangunahan ng pagsisisi sa simula nito. Mga nakikinig, kinakailangan nating magsisi at manampalataya. Ngayon naman, upang higit pa nating maunawaan ang bagay ng pananampalataya, pakinggan naman natin si Brother Kevin. Brother Kevin? Salamat, Brother Sed, sa binigay mong mensahe sa atin ngayong umaga. Ako po pala si Brother Kevin. Sinabi po sa Roma 10:9, kung iyong ipapahayag ang iyong bibig at manampalataya ka sa iyong puso, tayo po ay maliligtas. At sinabi po ng ating kapatid po kanina na ang pagsisisi pala ay ang ating pagbaling sa Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng paraan. Tayo po'y layo sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagsisisi ay ang pagbaling natin pabalik sa Diyos. Ngayon po, makita po natin sa Roma 10:9 na may dalawang bagay. Ang panampalataya at ang ating ipahayag ang ating bibig. Ngayon sa punto pong ito, akin pong itatalakay ang pananampalataya or manampalataya.
Ang manampalataya po pala ay ang tanggapin natin ang Panginoon mismo. Ngayon pong umaga, gusto ko po kayong i-impress sa mga bagay ng ating panampalataya. Una po, nanampalataya po tayo para magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sinabi po sa Gawa 10:43, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran ng mga kasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid, mga kaibigan, na nung natanggap natin ang Panginoon, natanggap natin itong kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo rin po ba na ang Panginoon mismo ay may divine amnesia? Pag tayo po'y nagsisisi, nanampalataya sa Panginoon, limot na niya po yung ating mga kasalanan. Praise the Lord. Pangalawa po, ang magkakaroon tayo ng pagbabagong buhay. Sinabi po sa 1 Pedro 1:21-23, sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos na nasa Kanya ay nagbangon mula sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. 23, yamang isinilang muli kayo, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at namamalaging salita ng Diyos. Praise the Lord. Nung nanampalataya po tayo, nagkaroon po tayo or binago ng Panginoon yung ating buhay. Oh, praise the Lord, na tayo ay nanampalataya at natanggap ang Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay ng Panginoon, ng bagong buhay niya. Praise the Lord. Pangatlo po, sinabi po dito, magkakaroon ng otoridad na maging mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Sinabi po sa Juan 1:12-13, datapwat ang lahat ng Kanya ay nagsisitanggap. Sa kanila ay ipinagkaloob niya ang otoridad na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid ay ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. 13, na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Praise the Lord. Na tayo po ay mga anak ng Diyos. Oh, kailigaya ko po na nang natanggap natin ang Panginoon, tayo na nampalataya at nagsisi, tayo po ay ginawang anak ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Purihin ang Panginoon. Pang-apat po, maging bahagi ni Kristo. Nung nanampalataya tayo, nagkaroon tayo ng bahagi ni Kristo. Sinabi po sa Efeso 5:30, sapagkat tayo ay sangkap ng Kanyang katawan. Hindi lang tayo naging mga anak ng Diyos, kundi ginawa pa tayo na sangkap ng katawan ng Panginoon. Praise the Lord. Panglima, maging organikong kaisa po tayo ng tres unong Diyos. Sinabi po sa Mateo 28:19, kaya't humayo kayo at gawing mga disipulo ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila tungo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Itong 5 punto po ito, mga kapatid,
gawin po natin or angkinin po natin ito sa ating pananampalataya. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang manampalataya sa Panginoon ay katumbas ng pagtanggap sa Kanya. Hallelujah! Pero mga kapatid, mga kaibigan, kayo po ba'y naniniwala sa pangalan ng Panginoon? Pag naririnig niyo po ba yung pangalan ng ating Panginoon, kayo po ba'y naniniwala? Oh, Lord Jesus. Kapatid, kaibigan, kung ikaw ay naniniwala na mahalaga ang pangalan ng Panginoong Jesus, inanyayahan ko po kita na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Amen. Hanggat sinasabi po natin ang kanyang pangalan mula sa kaibuturan ng ating pagkatao, nangangahulugan po ito na naniniwala po tayo sa kanya. Kung tayo po ay naniniwala sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan, patunay po na natanggap po natin siya. At dahil po doon, nang natanggap po natin siya, natanggap natin mo rin, kapatid, na maging anak ng Diyos. Oh, Lord Jesus. Nung tayo tumawag sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay ginawang mga anak ng Diyos. Tinanggap natin ang Panginoon at tayo po ay nagpahayag. Ano po ba itong otoridad po na ito? Ito po ay si Kristo mismo bilang ating buhay, kapatid. Oh, si Kristo bilang buhay ay ang Espiritu mismo na pumasok sa iyo nung tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. At ang Espiritong ito ng pagiging anak ay ginawang anak ka ng Diyos. Hallelujah, kapatid. Naging anak ka ng Diyos dahil sa Espiritu na pumasok sa loob mo. Marahil nagtataka po tayo or nagtatanong pa po tayo sa ating sarili na paano ba natin malalaman na tayo po ay mga anak ng Diyos. Wag po kayong mag-alala, mga kapatid, mga kaibigan. May dalawang pagpapatunay na babanggitin ko po. Una, ang pagpapatunay ay sa pamamagitan ng katotohanan na naniniwala ka sa Kanya at tumatawag ka sa Kanyang pangalan. Kanina po, tumawag po tayo sa pangalan ng Panginoon. Hindi lang po tayo tumawag, kundi naniniwala pa rin po tayo. Pangalawa, na ikaw ay kusang sumisigaw at matamis na sumisigaw na Aba, Ama. Ito ay pinapatunayan mo na ikaw ay kanyang anak. Ang Aba, Ama po means father or ama. So pag tumawag tayo sa pangalan ng Ama, Ama. Kagaya po ng isang bata tumatawag po sa kanyang ama o kay tamis na marinig po ng kanyang ama na tinatawag niya palagi yung word na yon, yung Ama. Ganun po din tayo, mga kapatid. Tayo po ay tumatawag sa pangalan ng Ama. Amen. Oh, Lord Jesus. Sa pagtawag natin sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo ay nanampalataya sa ating puso at nagpapahayag sa ating bibig. At ito po ay pagpapatuloy ng ating kapatid na si Brother Rod. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Brother Kevin. Sa inyo, magandang umaga, mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, nais ko ibahagi sa inyo kung bakit
hindi tayo makatamo ng tunay na kasiyahan. Kaya ibabahagi ko sa inyo ay yung tungkol sa kasalanan. Ang kasalanan ay kawalan ng katarungan at kawalan ng hustisya. Kaya kinamumuyan ito ng Diyos. Alam nyo, kahit na tayo ay nagsisi na, kahit na tayo ay nanampalataya, o naisilang na muli, kahit na tayo naglilingkod sa Diyos, hindi pa rin tayo masaya. Bakit? Ang dahilan ay mayroong hadlang pa sa loob natin. Mayroong pang sagabal na hindi maalis sa atin. Kadalasan, hindi natin kinukuha ang Diyos bilang ating persona. Kadalasan tayo nasusunod. Yung gusto natin ang nasusunod. Sa Biblia, sinabi ng Diyos sa unang 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya'y tapat at matuwid. Kanya tayong patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Purihin ang Panginoon. Napakaganda ng sinabi ng Diyos sa atin kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Tapat ang Diyos at matuwid na patatawarin tayo. At hindi lang yun, lilinisin pa tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. O Panginoong Yesus. Nais ng Diyos na may hayag natin upang mapatawad niya tayo. Hayag natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Nang sa gayon, makalaya tayo sa sala ng ating mga kasalanan. Maalis yung mga hadlang sa loob natin. At malinis ang lahat ng ating mantsa ng karamihan. At sa gayon, magkaroon tayo muli ng pagpapanumbalik ng ating pakikipagsalamuha sa Diyos. Napakahalaga mga kapatid, mga kaibigan na may hayag natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun nasa loob natin. Siya lang makapagpapaalis nito. Ang kailangan lang natin makipagtulungan. Kusang maghayag ng ating mga kasalanan. Kaya sa araw na ito, may pagpapatuloy ang magandang kasagutan ni Brother Sulben. Kaya pagpapatuloy ng ating kapatid na si Brother Sulben. Amen. Amen. Salamat mga kapatid. Salamat Brother Rod. Salamat sa pagsasalita tungkol sa mga salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Pagkatapos na ipahayag sa atin ng mga kapatid ang bagay ng pagsisisi at maging ang pananampalataya, kailangan pa rin nating magpahayag ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapanumbalik sa ating pakikipagsalamuha sa Kanya. Purihin ang Panginoon, siya ang Diyos na tapat sa Kanyang mga salita. Ngayon, darako naman tayo sa aking bahagi na kung saan ay dapat pa nating makilala ng lubusan kung ano ang Diyos na ito na ating pinanampalatayaan. Ang Diyos na ito ay hindi lamang ang Diyos ng pagtuturo, doktrina, maging ang regulasyon, kautusan, at maging ang kaloob. Ngunit siya ang Diyos ng kasiyahan. Ang Diyos ng biyaya at katotohanan sa atin. Siya ang lubos nating kasiyahan. Purihin ang Panginoon. At si Jesus na ito bilang anak ng Diyos ay ang pagsasakatawan ng lahat ng kasiyahan ng Diyos. Kapag siya ay nasa iyo, tiyak na matatamasa mo ang Diyos. Matitikman mo ang isa na ito bilang ang matamis, mahal at mahalaga. At hindi lang yon, maabot mo o makakamit mo
ang Diyos bilang ang realidad. O anong Diyos ang mayroon tayo mga kapatid? Hindi kayang ipaliwanag ng pantaong pananalita o may salarawan kung ano siya. Ngunit nakakatitiyak ako na maging sa oras na ito, siya ay ating matatamasa. Purihin ang Panginoon. Kailangan lamang natin na maglaan ng ating mga panahon upang kaugnayin siya sa kanyang presensya. Kailangan natin maglaan o magugol pa ng mga panahon upang lumapit sa kanyang mga salita. At higit sa lahat, kailangan din natin na tawagin ang kanyang pangalan. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, mahal kita. Sa tuwing ako ay tumatawag sa kanyang pangalan, nakakadarama ako ng bagay na kaginhawaan, katamisan, kapahingahan, kapayapaan, kalakasan, at maging ang lubos na kasiyahan. O anong pagpapala ang mayroon tayo nito? Siya ang realidad ng lahat ng positibong bagay. Purihin ang Panginoon. Ito ang Diyos na mayroon tayo. Ngunit sa aking karanasan, paminsan-minsan, ako pa rin ay nakagawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Maaring minsan, ako ay nakapagsalita ng hindi ayon sa Kanya. Maging minsan ako din ay nag-iisip ng mga negatibong bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kadahilan ng ito yung mga bagay na nagsanhi upang hindi ko lubos na matamasa ang Diyos bilang ang aking tunay na kasiyahan. Ngunit salamat sa Panginoon, ang Diyos natin ay tapat sa kanyang salita. Sinasabi niya ito sa unang Juan 1:9 na kung ipahayag mo o ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na kanya tayong patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, mga kaibigan, o mga nakikinig sa oras na ito, ang dapat gawin lamang natin ay magsisi at magpahayag ng ating mga kasalanan. Siya ang Diyos na tapat at matuwid upang tayo ay patawarin at linisin ng ating mga kasalanan. At upang siya ay ating matanggap, matamo, at mararanasan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos mismo na ito na nasa loob ni Kristo Jesus bilang realidad ng lahat ng positibong bagay. Siya ay ating matatamasa at siya ay ating mararanasan. Kailangan lamang natin na lumapit sa Kanya at magpahayag ng ating mga kasalanan. Magsisi at magpahayag ng ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon sa Diyos na mayroon tayo ngayon. Hallelujah! Amen! Amen. 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 Hallelujah. Napakayaman ang mensahe natin ngayong umaga, kapatid Vic. Amen. Oo. Amen. Salamat nga sa Panginoon, mga kapatid, sa iyong mayamang pamamahagi ng Ebanghelyo. So, ngayon naman po ay meron tayong 3 kapatid na magpapatotoo sa kanilang karanasan kung paano nila naranasan ng Panginoon bilang ang tunay na kasiyahan dahil sa kanilang pagsisisi, pananampalataya, pagpapahayag sa Panginoon. Andito po si Sister Gina Lynn, Sister Maria, na si Brother Chuck. Amen. Pakinggan po natin sila. Pakinggan natin sila. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Gina Lynn de la Torre na magbibigay patotoo sa inyo hinggil kung paano ko natamo ang tunay na kasiyahan. Noong hindi ko pa natanggap ang buhay ng Panginoon, akala ko ang lahat ng bagay na aking ginagawa at tinatamasa dito sa sanlibutan ay makapagbigay sa akin ng lubos na kasiyahan at ito ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Subalit, nung ako ay sumampalataya at tinanggap ang Panginoon bilang aking buhay, binuksan niya ang aking mga mata. Pinakita niya sa akin na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas at walang kabuluhan. Ito ay mga pansamantalang kasiyahan lamang. Dati rin, ang alam ko lamang ay may Diyos.
Ngunit hindi ko nararanasan at natamasa sa isang buhay na paraan. Tila ba ako ay napakalayo sa Kanya. Ngunit purihin ang Panginoon. Ako ay Kanyang nasumpungan at dinala sa buhay eklesiya, kung saan unti-unti ko siyang nakilala at nararanasan bilang buhay na Diyos. At dito rin nakita ko na tunay na napakayaman ng ating Panginoon. Siya ay nagpapaloob na lahat na Kristo na tunay na katama-tamasa. At doon ako ay nakadama ng kagalakan at kasiyahan. Ngunit sa aking pang-araw-araw na pamuhay sa loob ng eklesiya, ako'y dumating sa punto na ako'y nakadama ng panghihina at kalungkutan. Ako ay bumabalik sa dati kong ginagawa. Ako ay nahumaling sa mga makamundong bagay at nahilig sa panonood ng K-dramas na nagsasanhi sa akin na ako ay mapalayo muli sa presensya ng Panginoon at nawala ng kalakasang loob na lumapit sa Kanya. Ngunit salamat sa Panginoon, ako'y Kanyang pinalahanan sa Kanyang salita sa unang Juan 1:9 na Kanyang sinasabi, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid tayong patatawarin at lilinisin mula sa ating mga kalikuan. Hallelujah! Ako'y nagkaroon muli ng kalakasang loob na lumapit at makipagsalamuha sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa Kanyang salita. Hallelujah! Tunay nga na napakamangha-mangha ng Kristong aking natanggap. Siya ay patuloy na nagsasalita at gumagawa sa loob ko. Ako'y Kanyang muling pinanumbalik tungo sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa tuwing tayo ay makatamo ng kalungkutan, pagkakasala at pagkakalimot sa Panginoon, kailangan lang natin magsisi at magpahayag upang tayo ay mapatawad at malinisan. Nang sa gayon, tayo ay magkaroon muli ng matamis na salamuha tungo sa Panginoon. At maranasan natin siya at higit sa lahat, tayo ay makatamo ng tunay na kasiyahan na ang Diyos mismo nananahan sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po. Ako po si Sister Marian, naligtas noong 2015 at salamat sa biyaya ng Panginoon na patuloy na nagpipreserba sa akin sa buhay eklesiya. Bago ako naligtas, para sa akin ang kasiyahan ay ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Ang mga libangan at paglilibang kasama ang aking mga kaibigan, gayon din ang pagkakaroon ko ng mga material na bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, natanto ko ng mga bagay na ito ay panandalian at pansamantala lamang. Ang aking mga kapatid ay nagkaroon na ng kanya-kanyang asawa at pamilya. Gayon din ang aking mga kaibigan ay unti-unting umaalis at nawalan na ng komunikasyon. Maging ang aking mga material na bagay ay nangaluma at nangasira. Isang araw, nagkaroon ako ng suliranin sa aking personal na buhay. Wala akong malapitan at masabihan ng aking nararamdaman. Ngunit, ang Diyos ay kumatok sa aking puso. Habang ako ay nasa aking trabaho, isang kapatid ang nag-imbita sa akin sa kanilang pagpupulong. Doon ay nakarinig ako ng Ebanghelyo at ako ay nahipo at nagsimulang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Natutunan kong makipagsalamuha sa Panginoon at natutunan ko ring makipagsalamuha sa mga kapatid. Habang ako ay nagpapatuloy sa buhay eklesiya at dumadalo sa mga pagpupulong, unti-unti kong nararanasan ang Panginoon. Unti-unti kong natatamo ang Panginoon bilang aking kasiyahan at kagalakan. Ngunit, sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, ako ay nagkaroon ng isang suliranin sa isang kapatid. O Panginoong Hesus! Nagkaroon ako ng pagkababa, pagkabigo, at panghihina sa aking espiritual na karanasan. Nahirapan akong muling makipagsalamuha sa Panginoon, gayon din sa mga kapatid. O Panginoong Hesus! Ngunit salamat sa Panginoong Hesus! Siya ay tapat at matuwid sa bawat isa sa atin. Sa pamagitan ng aking pagbaling muli sa Diyos at pagpapahayag ng aking mga kasalanan, muli natamo ko ang buhay ng Diyos. Muli naranasan ko ang Panginoong Hesus at natamo siya bilang aking tunay na kasiyahan. Purihin ang Panginoong Hesus sapagkat siya ang ating tunay na kasiyahan. Salamat sa Panginoon.
Mga minamahal kong mga kapatid at sa lahat po ng mga nakikinig, ngayon ang Diyos ay kumakatok sa inyong mga puso. Nawa siya rin ay inyong matanggap bilang buhay at maranasan siya bilang tunay na kasiyahan. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat mga kaibigan, mga kapatid. Sa munting oras na to, na ako'y napabiyaan makapagsalamuha ng aking karanasan bilang aking testimonya. Sino ba ako na hindi magsisisi tungo sa ating Panginoon? Naniniwala ko, ito'y aking naranasan na nakatalata sa libro ng Ecclesiastes chapter 2 verse 1 and 11 na pinapakita na kung tayo ay walang Diyos, tunay nga na wala tayong kasiyahan. Ito'y nadarama ko at naranasan ko mula noong pamuhay kong nakaraan, 15 years ago, na bago ko mabawi ng Panginoon. Ito ang aking naramdaman at naranasan. Hayaan niyo ako magkwento ng aking buhay na aking naranasan. Nanalo ko noon ng kotse sa isang prestigious na sikat na mall dahil doon sa perang na naibenta ko yung sasakyan na yun, sinimulan ko na magkaroon ng negosyo. Dahil ang minimithi ko na magkaroon ng satisfaction na makamit ko ang kagustuhan sa buhay. Sadyang nagpagal ako at nilipas ko ang aking galing na para makamit ko ang nais kong minimithi, na fulfill ko ang aking dream sa buhay. Totoo, na-meet ko ang pinakamataas na rurok ng tagumpay sa karera ng buhay dito sa lupa. Ngunit ang kapalit naman noon sa aking pagpapagal araw-araw ay pawang kalungkutan. Bakit? Dahil araw-araw ako'y napapagod. Araw-araw wala akong kasiyahan sa paghahabol sa salapi. Sa tanayan nga, pag natutulog na ako tuwing gabi, wala akong kapayapaan. Dahil paggising ko sa umaga, hinahabol ko yung pambayad. Hinahabol ko na makabenta ako. Lahat ng ginagawa kong paraan. Ngunit ang kapalit nito ay sadyang walang kasiyahan. Ay puro kalungkutan. Lahat ay nararamdaman ko yung kabigatan ng pamumuhay dito sa lupa. Naramdaman ko rin, nakala ko, pag nakamit mo ang rurok ng katagumpay, may makukuha ka ng sense of security. Ngunit, di kalaunan, dumating ako sa isang trahedya na hindi ko ninanais, na pawang nahulog ako ng labis na kalungkutan, labis na walang ng peace o walang katahimikan. Lalo ko naramdaman ang kahungkagan ng buhay kahit ako'y isang Kristiyano na. Dahil hindi ko na namalayan ang ginagawa ko sa katawalian ng pagtatakbo ng buhay sa loob ng sanlibutan. Nakalimutan ko na ang ating Panginoon. Dahil gusto ko mamithi ang gusto ko na ayon sa aking kagustuhan. Naging sarado ang aking puso. Naging sarado ang aking isipan na meron palang Diyos. Dahil sa ganong klaseng sitwasyon, na doble o na triple pa ang aking kalungkutan, ang ating kahungkagan, ang aking paghiwalay sa presensya ng Panginoon. Nadama ko ang matinding na walang kasiyahan sa buhay. Pati ang aking heartbeat rate nun, umaabot ng 100 mahigit dahil sa aking kabalisahan araw-araw. Sadya palang walang security, walang lahat ng bagay dito sa lupa ay isang temporary lang. Doon ko nakita na ano pala ang kwenta ng ating buhay
kapag wala palang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nagkaroon ng daan muli na ako'y bumaling muli sa Kanya. Na pinapakita na wala palang tunay na kasiyahan. Ang kasiyahan nito ay walang iba kundi sa loob ng ating Panginoon. Kaya sinabi sa Mateo 11:28 na we have to come to the Lord, those who are heavily laden, na ito'y nararanasan ko noon. Ay sa pamagitan ng aking pagsisi at sa pagbaling ng aking kaisipan tungo sa ating Panginoon na sinabi dito sa 1 John 1:9, kung tayo daw ay papahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na kanyang tayong patatawarin sa ating mga kasalanan at sa ating mga pagkakamalian. Siya ililinisan niya tayo sa ating mga mali at sa ating mga kalikuran. Salamat sa Panginoon. Muli ko natamo ang kanyang kasiyahan. Muli ko natamo, nadama ang kanyang kapayapaan. Muli ko natamo ang katamisan ng buhay nang galing sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hinihikayat ko sa inyo na dito sa lupa ay walang kasiguraduhan. Ngunit sa Panginoon ay meron. Punong-puno ng kasiyahan ng ating bawat lahat ng tao na gustong mabatid at makamit. At isa na akong muli doon. Kaya salamat sa Panginoon na sana'y magbukas ang ating isipan, magsisi at magpahayag na tumawag sa kanyang pangalan. Kaya sinabi sa Roma 10:8, the word is near in your mouth and in your heart. He's just waiting for us to call unto Him. Salamat sa Panginoon na siya pala muli magpupuno ng aking kakulangan. No? Na pinuno niya ang aking kahungkagan. Salamat sa Panginoon. Salamat, siya ang ating tunay na kasiyahan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Praise the Diyos, Lord. ang Diyos ang ating tunay na kasiyahan. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa mayamang testimonya ng ating mga kapatid na talagang naranasan nila ang Panginoon bilang tunay nilang kapahingahan. Na-share ni Sister Gina Lynn na talagang sa simula ng kanyang buhay Kristiyano, maayos siya, pero dumating sa punto na nadala siya sa isang pagsubok, and then bumalik siya sa kanyang mga dating gawi at naramdaman niya na para bagang wala ng kasiyahan o kagalakan sa kanyang puso. And then isang araw daw, kumatok ang Panginoon muli sa kanya at siya ay nanumbalik sa Panginoon, nagpahayag sa kanya ng kanyang mga kasalanan at ayun, naranasan niya ang tunay na kasiyahan. Tunay nga. Yes. Kahit na tayo ay mananampalataya na Brother Oji, ganito rin yung ating karanasan, di ba? Kaya ano pang ating masasabi sa mga patotoo ng mga kapatid na to, brother? Yes, yung kanilang patotoo ay nagpapatunay na yung sinalita ng mga namahagi ng mayamang salita ng Diyos ay totoo. Hindi lang ito mga objektibong bagay, kung hindi ito pala ay nadadala sa ating karanasan, sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam mo na naliwanagan ako ng lubusan sa pahayag na binanggit ng mga speaker. Unang-una, ang Diyos pala ay hindi Diyos ng pagtuturo. Yes. Hindi siya Diyos ng doktrina. Hindi siya Diyos ng mga regulasyon. Maging ng mga kautusan o ng mga kaloob. Malinaw na pinamahagi sa atin ngayong umaga at ipinahayag sa atin na ang Diyos ay Diyos ng kasiyahan. Kaya pala, ang salita ng Diyos sinasabi sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag natanggap mo ang Diyos bilang pag-ibig, may ibig mo lahat kahit hindi ka ibig-ibig.
Pero dito, sinabi Amen. sa atin sa ating mensahe, ang Diyos ay ang tunay na kasiyahan. Maaaring meron tayong Amen. mga kasiyahan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pero panandalian lang. Alam naman nating lahat sa ating karanasan. Pero kapag ka natanggap mo ang Diyos sa loob ni Kristo bilang ang Espiritu ngayon, matatanggap mo ang tunay na kasiyahan. Amen. Ngayon, may gusto ako itanong sa iyo, Brother Vic. Ano yung Brother Oji? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagsisisi? Amen. Na-share nga ng ating kapatid kanina na sa Marcos 1:15, sabi ng Panginoon doon, magsisi kayo at magsasampalataya sa Ebanghelyo. So yung pagsisisi, hindi pala ito talaga yung parang nalulungkot ka dahil may nagawa kang kasalanan o parang ninanais mo na magbago na. Yung pagsisisi po pala ay isang bagay na ibaling natin yung ating puso tungo sa Diyos. So sa ganung paraan, matatanggap natin, unawaan natin ang lubusan kung ano itong pagsisisi na ito. Kaya salamat sa Panginoon para matamo natin ang kasiyahan, ang unang hakbang na dapat nating gawin, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay magsisi. At kasunod noon, siyempre, pag tayo nagsisi, meron tayong dapat na aksyon o gagawin. Ito yung ating pananampalataya. Ano ba, Brother Oji, ang ibig sabihin ng pananampalataya na ito? Okay, mayaman din yung sinalamuha sa atin at ito ay sinuportahan ng mga bersikulo sa Biblia bilang ang ating pinapanampalataya na salita ng Diyos. So, ang pananampalataya pala ay nagdudulot sa atin ng maraming mga bagay. Hindi lamang ito para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Okay, ito rin na nagdadala sa atin sa pagkakaroon ng pababagong buhay. Sa aking karanasan, nung manampalataya nga ako sa Panginoon, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ko. At ito ay maipapatotoo din ng halos lahat na tunay na nampalataya sa Panginoon. Pero hindi lang yun. Nung tayo pala ay manampalataya sa Panginoon, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hindi lang tayo mga anak ng ating mga magulang, kundi ang Diyos mismo ay naging ating Ama. Dahil natanggap natin, natanggap natin ang Diyos bilang buhay natin. Sa loob natin, natanggap natin si Kristo bilang buhay. So pagkatapos nun, kapag ka daw tayo nanampalataya, binanggit sa Efesos 5:30 kanina, na binasa ng kapatid at pinakita sa screen, tayo ay nagiging mga bahagi ni Kristo. Tayo ang nagiging kanyang katawan. Purihin ng Panginoon sa ating pananampalataya, nagiging kaisa natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya at tayo at siya ay naging isa. At tayo ay naging kanyang bahagi. Nagkaroon din tayo ng organikong pakikipag-isa sa tres-unong Diyos. Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu. So, purihin ng Panginoon. Ang manampalataya pala ay ang tanggapin ang Diyos mismo sa loob ni Kristo at maging kaisa natin siya. Anong pagpapala na matanggap natin ang Diyos sa loob natin matapos tayong magsisi. Matapos nating ibaling muli pabalik ang ating mga kaisipan sa Diyos mismo. So, sa ating karanasan, tila baga kahit nagsisi na tayo, kahit na tayo ay nanampalataya sa Panginoon, pero bakit para bang hindi pa din tayo nakakaranas ng lubos at tunay na kasiyahan? Meron pa din tayo mga kalungkutan, kabalisahan, takot. Okay? Bakit kaya? Ano kaya ang nagiging hadlang, Brother Vic, dito sa bagay na ito para maranasan natin ang tunay na kasiyahan? Amen. Tama ka, Brother Oji, na ako ay meron din ganong karanasan na magsisi, sumampalataya sa Panginoon, din maayos na buhay eklesiya, pero hindi ko namamalayan, dumarating sa punto na para bagang meron pa rin kulang sa akin.
So, natanto ko na unconsciously o consciously na ako pala ay nakagagawa ng hindi ayon sa kanyang kagustuhan. At yung hadlang Amen. pala na yon, ito yung kasalanan. So itong Oo. kasalanan po na ito, malaki man siya o maliit, ito yung nagsasanhi ng hadlang upang tayo ay hindi magkaroon ng malayang pakikipagsalamuha sa Panginoon, upang tayo ay hindi magkaroon ng kagalakan, na katiwasayan o kaguluguran sa ating puso. Kaya may Yes. pangangailangan pala, Brother Oji, kailangan po natin na itong mga kasalanan na ito ay ating maipahayag sa Panginoon. Praise the Lord. Yes. Merong Amen. magandang pangako ang Panginoon, Brother Oji, mga kaibigan, mga kapatid. Sa unang Juan, kapitulo 1, verse 9. Sinabi sa atin na kung ipapahayag ng ating bibig, di ba? Na ang Diyos ay tunay na tapat at matuwid. Tayo kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin pa sa lahat ng ating kalikuan. Di ba napakagandang pangako to ng Panginoon, Brother Oji? Amen. Yes, na pwede nating pangtanganan. Oo. Kaya pala kapag tayo ay nagsisi, nanampalataya, at nakita natin na tayo ay makasalanan, walang sino man ang hindi makapagsasabing hindi na siya gumagawa ng kasalanan. Okay? At tayo ay nagpahayag ng ating mga kasalanan sa Panginoon. Tapat siya. At makatwiran na tayo ay patawarin. Gusto ko yung sinabi ng kapatid kanina. Ang ating Diyos ay mayroong divine amnesia. Kapag tayo ay nagpahayag sa Kanya, kinonfess natin ang ating kasalanan, makakalimutan niya na ito. At sa ganon, magkakaroon tayo ng mayamang karanasan sa tunay na kasiyahan. Amen. So, purihin ng Panginoon, napakaganda, napakayaman, napakalinaw ng pahayag na ibinahagi sa atin ngayong umaga. Amen. Amen. Kaya, Brother Oji, mga kapatid, mga kaibigan, naniniwala ako na hindi naging sayang o hindi naging hadlang ang sandali na ito na mag-google tayo ng 1 oras o ilang minuto na makinig ng Ebanghelyo. At doon, natanto natin ngayong umaga na sa buhay pala natin, napakahalaga ang magsisi, manampalataya sa Panginoon, at ipahayag natin sa Panginoon kung ano man yung ating nakagawang kamalian. At doon, matatamo talaga natin at mararanasan sa isang subjektibong paraan na tayo, Brother Oji, ay mararanasan natin ang tunay na kasiyahan ng ating buhay. Kaya, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, sa mga nagnanais makapakinig pa muli, inaanyayahan namin kayo. Iniimbitahan namin kayo. Amen. Sa susunod na Sabado, sa parehong oras, 10:00 ng umaga, kayo ay makakarinig na naman, makikibahagi sa mayamang ebanghelyo ng mabuting balita, ang salita ng Diyos. So, ano ba yung magiging topic natin sa susunod? Amen. Ang topic natin sa susunod ay andyan, i-ano po natin sa screen para makita po natin lahat. Yan po yung hindi mo kailangang mabalisa. Wow. Hindi mo kailangang mabalisa. Hindi na natin kailangang mabalisa. Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, i-mark natin uli sa ating kalendaryo na sa darating na Sabado, 10:00 ng umaga, tayo ay muli ay makinig ng mabuting balita. At pag tayo nakinig, ngayong umaga, natamo natin ang tunay na kasiyahan. Sa susunod, malalaman natin ang hindi na pala talaga natin kailangan pang mabalisa. Bakit, Brother Oji? Amen. Yes, dahil ang kabalisahan na dinudulot ng masamang isa ay mapapawi kung tayo ay makikinig, tatanggap, mananampalataya sa ating Panginoon. So, paano nga pala, Brother Vic, kung sakaling merong mga gustong kumaugnay sa atin, merong mga katanungan, at merong pang gustong malaman, maunawaan, may paraan ba na sila ay makaugnay tayo at makaugnay natin sila? Meron, Brother Oji.
dito po sa ano natin sa FB Live, meron po diyang comment, di ba? So, on the spot, pwede po kayong mag-comment doon o meron kayong katanungan at pwede rin naman po namin itong tugunan ng pagsagot. At bukod pa doon, meron po tayo naka-plus diyan sa ating screen na ano natin yung email natin na yung the church www.churchincaloocan.org and then churchincaloocan@gmail.com and then sa Facebook din natin meron tayo diyan na the Church in Caloocan. Meron dito po tayo Brother OG na mga mga telepono ng ating mga meeting hall. So pwede niyo po kaming kaugnayin sa mga numero na yan. At kung kayo merong para magkaroon po kayo ng karagdagan na na impormasyon, lalo na sa mga pagpupulong ng eklesiya. At bukod pa doon, Brother Rogie, ano pa yung dapat nilang malaman? Meron pa yata tayong survey form na ipa-flash mamaya. Sana ma-fill up nila. At nang sa ganon, malaman natin kung ano yung mga reaction nila sa atin na pinalayang mayamang mensahe. Amen. So, bago tayo magtapos, muli, ipa-flash natin sa screen yung ating inawit, Just One Touch of You, Dear Lord. At pagkatapos nito, tayo ay magkita-kitang muli sa susunod na Sabado. Amen. Purihin ang Panginoon sa isang maluwalhating umaga. Pinagpala tayo lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Just one touch of you, dear Lord. Just one look into your eyes. Just one kiss from you. You're all I need, my love. Let me hear again your voice. You are now my final choice. Speak in love to me. I'll waste myself on me. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, I love you, my only desire, oh Lord. I just love you. Let me touch you as before, craving for you more and more. You're the very best, I'll drop the rest for you. Oh, the kisses of your mouth make my lips to praise and shout. Lord, you're full of grace. Oh, what a taste, my love. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, my first love, oh, set me on fire for you, my only desire. Just infuse me with your arms. Oh, this union satisfies. As I gaze on you, I'm filled with you, my love. Only you alone will do. I can't make it without you. Keep me close to you, just join to you as one. Nothing and no one can
dear Lord. Just one look into your eyes, just one kiss from you. You're all I need, my love. Let me hear again your voice. You are now my final choice. Speak in love to me. I'll waste myself on thee. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, I love you, my only desire, oh Lord. I just love you. Let me touch you as before, craving for you more and more. You're the very best, I'll drop the rest for you. Oh, the kisses of your mouth make my lips to praise and shout. Lord, you're full of grace. Oh, what a taste, my love. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, my first love, oh, set me on fire for you, my only desire. Just infuse me with your eyes. Oh, this union satisfies. As I gaze on you, I'm filled with you, my love. Only you alone will do. I can't make it without you. Keep me close to you, just join to you as one. Nothing and no one can satisfy me but you anymore. Jesus, I love you, my only desire, oh, set my heart on fire. I repent and now return. Grant my heart for you to burn. Flame in me this zeal,